Sabi nila ang pag-ibig ay parang isang mahiwagang likha ng tadhana. Sabi naman ng Makata, para itong tula na walang katapusan. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang suman. Isipin mo, sisimulan mo sa pagpili ng pinakamagandang kalidad ng malagkit. Huhugasan, ibababad at lulutuin ng may pambihirang pasensya. Habang hinahalo sa gata at asukal. At kapag handa na, babalutin mo to ng maayos at mahigpit sa dahon ng saging. Bakit mahigpit? Para kapag nirebisan na ng apoy, hindi mawawasak. Ganyan ang pag-ibig. Kailangan balutin ng may pag-iingat. Dahil ang sarap at tamis nito, madalas ay nakatago sa ilalim ng mga personal na proteksyon at pambalot natin sa sarili. At ang pinakamatinding parte, kailangan mong hintayin ang tamang oras bago ito buksan. Dahil kapag nagmadali ka, baka hilaw pa ang kanin o kaya naman ay mapaso ka lang. Ako si Jordan, isang simpleng lalaki na may simpleng buhay dito sa Siniloan, Laguna. At ito ang kwento kung paano ang puso ko ay tuluyang nandikit sa isang taong hindi ko inaasahan. Mainit, grabe yung sikat ng araw dito sa terminal ng Siniloan. Amoy pinaghalong usok ng jeep, almitas ng tsinelas na natutunaw sa asfalto at kung ano-anong pinaritong chichirya sa tabi-tabi. Kakatapos lang ng klase ko sa universidad at sa kasalukuyan akong nakaupo sa may waiting shed, hawak yung bag ko habang nagpapaypay gamit yung notebook sa mat. Suman! Suman kayo dyan! Bagong saing, mainit-init pa. Suman sa ibos, suman sa lihiya. Ayan na naman siya. Boses pa lang, alam ko na kung sino yung paparating. Kahit hindi ako lumingon, kabisado ng tenga ko ang bawat bagsak ng paa niya. At ang indayog ng boses niyang may kasamang natural na gasgas na parang pang-bokalista ng rock band na pilit nagbebenta ng kakanin. Si Boyet. Si Boyet ang sikat na tindero ng suman dito sa terminal. Kung ilalarawan ko siya, hindi siya yung tipikal na tinderong mukhang pagod sa buhay. Matangkad siya, medyo moreno dahil sa palaging pagbibilad sa araw. At may mga ngiting kayang magpatunaw kahit yung pinakamatigas na yelo sa palengke. Palagi siyang naka-good vibes. May suot na bimpo sa balikat. May bit-bit na malalaking bilao na nakapatong sa isang tela sa kanyang ulo. O kaya naman nakasokbit sa kanyang bisig. Oh, Jordan, mukhang pinagsakluban ka na naman ng langit at lupa dyan ah. Biglang sulpot ni Boyet sa harap ko. Ibinaba niya yung bilao sa bakanteng espasyo sa tabi ng inuupuan ko. Amoy dahon ng saging na pinainitan at matamis na gata ang biglang humalimuyak sa paligid. Panandali ang tinalo ang amoy ng tambucho. Mainit lang Boyet. Tsaka itong prop namin sa calculus parang walang balak magpautong yung SEM. Sagot ko habang pinupunasan yung pawis sa noo ko. Natawa si Boyet, yung tawang abot hanggang mata na may kasamang singkit. Nako,
Calculus lang yan. Mas mahirap pang magbalot ng suman kapag napunit yung dahon, pre. Pero eto, uminom ka muna ng malamig na tubig. Libre ko na sa'yo. Inabutan niya ako ng isang plastic ng ice water. At ang sabi ko, salamat. Ramdam ko yung biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ewan ko ba? Tuwing lalapit si Boyet, parang nagkakaroon ng sariling calculus yung dibdib ko. Hindi ko makuha yung tamang formula kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Siya nga pala, Jordan. May bago kong recipe ngayon. Suman na may konting twist. Tikman mo nga. Tapos sabihin mo sa akin kung pasok sa panlasa ng mga taga-kolehiyo. Pagpapatuloy niya habang nag-aayos ng mga tumpok ng suman sa bilaon niya. Kumuha siya ng isang piraso. Maingat niyang binalatan ng dahon ng saging. Kitang-kita ko yung mga daliri niya. Malinis kahit nagtatrabaho sa terminal. Nang maalis yung pambalot, bumulwak yung usok na may dalang kakaibang bango. May kung anong syrup na kulay tsokolate sa ibabaw. Ayan, tikman mo yung suman ko. Masarap yan. Subo mo na habang mainit. Seryosong sabi niya pero may halong pambihirang inosenteng ngiti. Munti ko nang maibuga yung iniinom kong ice water. Subo mo na habang mainit. Wika niya. Kung alam lang niya kung paano nagwawala yung imahinasyon ko ngayon. Sige. Butal kong sagot. Kinuha ko yung tinidor na plastic na ibinigay niya at kumuha ng maliit na subo. Pagdampi sa dila ko, wow, ang lambot ng malagkit. At yung tamis, saktong-sakto lang. May konting pait ng tsokolate. Paano? Masarap ba? Tanong niya. Lumapit pa yung mukha niya sa akin para tingnan yung reaksyon ko. Amoy na amoy ko yung panlalaki niyang pabango na humahalo sa amoy ng suman. Oo, sobrang sarap, Boyet. Ang lagkit, ang sarap ng pagkakaluto. Pautal-utal kong papuri. Sabi sa iyo eh. Sige, basta para sa iyo. May VIP pass ka sa bawat bagong luto ko. Kindat niya sa akin bago buinuhat ulit yung bilao niya. At sabi pa niya, ano? Iikot na muna ako sa mga bus pa Infanta. Kita na lang tayo mamaya. Habang papatayo siya, hindi ko napansin na may nahulog na maliit, luma at medyo lukot na notebook mula sa kanyang bulsa. Nahulog ito sa ilalim ng bench. Papaalis na siya at mabilis na sumakay papasok sa Raymond Bus Transport. Tinawag ko siya. Sabi ko, teka. Pero huli na. Maingay na yung makina ng bus at mabilis itong umabante. Pinulot ko yung maliit na notebook. Kulay asul ito na may sticker ng paborito niyang basketball team. Akmang itatabi ko muna to para isauli sa kanya bukas pero dahil sa hangin, bumukas ang unang pahina. May nakasulat na malalaking letra gamit ang pentel pen. Mga lihim na impormasyon at sikretong gusto kong ipaalam kay Jay. Napatigil ako. Kay Jay? Sino si Jay? Jo Marie? Jason? O Jordan? Kinabahan ako bigla. Ang puso ko mas mabilis pa sa takbo ng bus papuntang Maynila. Dito, nagtatapos ang unang yugto ng aking kalituhan.
habang hawak yung notebook ng lalaking lihim kong minamahal. Sabi ko sa inyo nung una, ang pag-ibig ay parang suman. Pero habang nakatitig ako sa asul at lukot-lukot na notebook na hawak ko, napagtanto kong may pagkakalkulus din pala to. May mga variables na hindi mo alam kung saan nanggagaling. May mga equations na pilit mong pinagpaparisan pero hindi nagtutugma. At higit sa lahat, may mga tinatawag na limits. Ang limit ko mukhang malapit nang maabot dahil sa matinding kuryosidad. Sino si Jay? Sa buong sinuluan, napakaraming nagsisimulang pangalan sa letrang J. Pwedeng si Mang Jose na nagpapasada ng tricycle, pwedeng si Jimboy na laging lasing sa kanto, o pwedeng si Jessa na magandang kahera sa grocery. Huwag naman sana si Mang Jose. Dahil kung si Mang Jose, si Jay, baka mabasag yung puso ko bago pa man ito tuluyang mabuo. Habang nakasakay ako sa jeep pa uwi sa bahay namin sa may suba, yakap-yakap ko yung bag ko na naglalaman ng notebook ni Boyet. Para akong may dalang bomba. Pakiramdam ko kapag binuksan ko to, sasabog yung tahimik kong mundo. Nang makarating ako sa kwarto ko, agad kong nilak yung pinto. Humiga ako sa kama, kinuha yung notebook at tinitigan yung pabalat nito. Jordan, masama yung magbasa ng diary ng iba. Invasion of privacy yan. Bulong ko sa sarili ko. Sinusubukan ng aking konsensya. Pero kung paano kung para sa akin talaga to? Sagot ng kabilang parte ng utak ko na medyo makasarili at umaasa. Sa huli, nanaig yung pagiging chismoso ko yung paghahanap ko sa katotohanan. Binuksan ko yung unang pahina pagkatapos ng cover. Enero 14. Ang hirap magbenta ngayon. Maulan, pero okay lang. Nakita ko si Jay na dumaan sa terminal. Basang-basa siya ng ulan kasi nakalimutan niya yung payong niya. Gusto ko sanang ipayong yung sako ng suman ko sa kanya, kaya lang baka mag-amoy malagkit siya. Ang ganda pa naman ng ngiti niya kahit nilalamig. Yun ang nakasulat sa Enero 14. Naisip ko bigla ang nangyari noong Enero. Noong araw na nakalimutan ko yung payong ko at sumugod ako sa terminal para makauwi. Ako ba yung nakita niya? Pero teka, marami namang taong walang payong noong araw na yun. Nilipat ko sa susunod na pahina. Ang nakasulat, Pebrero 14, Valentine's Day. Lahat ng tao may kadate. Ako, talong ko yung bilao ko. Pero yung pinakamasakit, nakita ko si Jay na may kasamang iba sa may plaza. May hawak silang lobo na hugis puso. Parang gusto kong ihagis sa kanila itong natitirang suman sa lihiya para matisod sila. Selos na selos ako. Pero sino ba naman ako? Tindero lang ng suman. Napatayo ako sa kama. Pebrero 14. Ang kasama ko sa plaza noon ay ang pinsan kong si Glyza. Humihingi siya ng payo tungkol sa boyfriend niya at pinilit niya akong hawakan yung lobo dahil bibili lang siya ng cotton candy. Diyos ko, Boyet, ako ba talaga to? Bulong ko.
Ramdam ko yung init na umaakyat sa aking mga pisngi. Ang puso ko lumulundag na parang palakang natalsikan ng kumukulong mantika. Para makasigurado, inilipat ko sa mas bagong entry. Ang petsa ay kahapon lang, May 26. Ito ang nakasulat. Nagluto ako ng bagong recipe. Suman na may tsokolate sa ibabaw. Espesyal to. Sana magustuhan ni Jordan. Kinakabahan ako. Baka sabihin niya chismoso ako kaya FC, feeling close. Sana bukas matikman niya. Kung magugustuhan niya, baka ito na yung senyas para aminin ko sa kanya yung lahat. Bumagsak yung pangako. Sana magustuhan ni Jordan. Diretsong pangalan ko yung nakasulat, hindi na J. Ako nga, wika ako. Tuwan-tuwa ako, gumugulong sa kama. Dahilan para mahulog yung unan ko sa sahig. Si Boyet ang tinderong pangarap ng bayan. Ang lalaki nagpapatibok sa puso ko ay may gusto rin sa akin at may plano siyang umamin. Kaya ito, kinaumagahan pumasok ako sa school na may kakaibang aura. Kung dati mukha akong pinato yung tapang, baka dahil sa stress sa calculus, ngayon naman ay mukha akong bagong pitas na rosas. Nagpabango pa ako ng konti at nagayos ng buhok. Sukbit yung bag ko kung saan ligtas na nakatabi yung notebook ni Boyet. Pagkatapos ng huling klase ko, patakbo akong pumunta sa terminal ng Siniloan. Eksaktong alas 4 ng hapon. Oras ng merienda, oras ng suman. Inaabangan ko siya sa dating pwesto. Maya-maya pa, narinig ko na ang pamilyar na boses. Suman! Suman kay Ryan! Bagong saing! Pero kakaiba yung boses niya. Walang sigla. Parang sumang pinalipas ng 3 araw. Matabang at malamig. Nakita ko si Boyet naglalakad siya habang nakayuko. Bitbit ang bilao pero parang wala sa sarili. Panaka-naka niyang kinapa yung kanyang mga bulsa. Tinitingnan ng sahig. Nagbubuntong hininga. Hinahanap niya yung notebook. Boyet! Tawag ko sabay kaway. Limingon siya. Nang makita ko, pinilit niyang ngumiti pero halatang balisa siya. Lumapit siya sa pwesto ko at ibinaba yung bilao. Oh, Jordan, andiyan ka pala. Wika niya. Ang boses ay parang lantang dahon ng saging. Pasensya na ha. Medyo wala ako sa mood ngayon eh. May nawawala kasi akong importanteng gamit. Ganun ba? Ano yung nawawala? Tanong ko. Nagpapakipot pa yung boses ko habang pinipigilan kong matawa sa itsura niyang parang batang nawalan ng diary. Eh, ah, isang isang maliit na notebook kulay asul. Nako Jordan, kung alam mo lang, andun lahat ng buhay ko. Kung kung may makabasa dun, baka kailangan ko nang lumipat ng tirahan papuntang Infanta. O kaya sa dulo ng Leyte, sa sobrang hiya. Sabi niya habang kumakamot sa ulo. Dahan-dahan kong binuksan yung bag ko. Hinila ko yung asul na notebook at pinakita ko sa kanya na may kasamang nakakalokong ngiti. Ito ba yung hinahanap mo? Boyet? Nanlaki yung mga mata ni Boyet.
Ang moreno niyang mukha ay biglang nagpalit kulay. Naging pinkish na parang sumang may ubi variant. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok at napaatras ng isang hakbang. Jordan, saan mo nakuha yan? Putal niyang tanong. Ang bilao niya ay muntik na niyang mabitawan. Kaya nahulog mo kahapon pagkalis mo, sagot ko. Mas lalo ko nilapit yung mukha ko sa kanya at ang sabi ko pa, at saka nabasa ko lahat mula Enero hanggang kahapon. Napatulala si Boyet, ang tindero na laging may banat at laging nakangiti. Ngayon ay parang estatwa sa gitna ng terminal ng Siniloan. Hindi malaman kung tatakbo ba o lalamunin na lang ng aspalto. Alam niyo ba yung pakiramdam kapag nagbukas ka ng bagong lutong suman? Yung biglang bubulwak yung mainit na usok sa mukha mo. Kaya mapapapikit ka at mapapatras dahil sa sobrang init. Pero kasunod nyo ay ang napakabangong amoy na nakakatakam. Ganoon eksaktong-eksakto ang nangyari sa amin ni Boyet ngayon sa gitna ng terminal. Ang sikretong matagal niyang binalot sa dahon ng kanyang mahiwagang notebook ay biglang nabuksan at ang usok ng katotohanan diretsong tumama sa mukha naming dalawa. Mainit pero amoy pag-ibig. Nakatayo pa rin si Boyet sa harap ko. Tuwid na tuwid ang katawan na parang poste ng kuryente ng Meralco. Ang mga mata niya ay nakatitig sa asul na notebook na hawak ko. Habang ang bibig niya ay bahagyang nakabuka na parang lalagyan ng barya sa jeep. Nabasa mo? Sa wakas ay nahanap na niya ang boses niya. Kahit parang galing ito sa ilalim ng lupa. Oo, lahat-lahat. Sagot ko. Pilit kong pinapanatili yung cool na boses ko. Kahit ang totoo lumulundag yung puso ko sa tuwa. Sabi ko pa, pati yung parteng gusto mo kaming hagisan ng pinsan ko ng suman. Suman sa lihiyan ng Valentine's Day. Napatakip ng mukha si Boyet gamit ang dalawa niyang kamay. Diyos ko Jordan, lalamunin na yata ako ng aspalto rito. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inabot ko yung kamay niya at dahan-dahang ibinaba ang palad niya mula sa mukha niya. Sabi ko pa, masarap naman yung recipe mo Yung suman na may tsokolate, nagustuhan ko talaga. Tumingin sa akin si Boyet. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalangan. Hindi lang naman yun yung suman na ibig kong sabihin dun sa notebook, Jordan. Yung nararamdaman ko, hindi ka ba nandidiri sa akin o kaya baka layuan mo ako pagkatapos nito? Natawa ko na mahina sa dinabi-nabi ng pwedeng isipin ng tinderong ito. Yun pa talaga. Boyet, kung madidiri ako sa'yo, sa tingin mo ba hihintayin pa kita rito tuwing hapon? Sa tingin mo ba lalaklakin ko yung libreng ice water mo kung ayaw ko sa'yo? Sinuway ko yung sarili kong hiya at diretsong tumingin sa mga mata niya at ang sabi ko pa, ang totoo niyan matagal na rin akong may calculus sa puso ko tuwing nakikita kita. Calculus? Naguguluhan tanong ni Boyet. Nakapakamot siya sa batok. Sabi pa niya, ano yun? Yung gamot sa bato?
Hindi, subject yun sa school. Ibig sabihin magulo, mahirap. Mahirap i-solve. Pero kapag nakuha mo na yung tamang sagot, nakakatuwa. Ibig kong sabihin, gusto rin kita Boyet matagal na. Paliwanag ko, sabay hampas ng mahina sa balikat niya. Para namang biniyayaan ng tadhana ang moment namin. Dahil biglang may pumaradang bus ng Infanta Lines sa tabi namin at nagbusinan ng napakalakas. Nagulat kaming dalawa at napalundag ng konti. Ang mga tao sa terminal ay nagsimula ng tumingin sa amin. Paano ba naman? Nakatayo kami sa gitna. Hawak ko yung notebook niya at magkahawak yung kamay namin habang ang bilao ng suman ay nakalagay sa sahig. Oh, Boyet, ano yan? Nag-aaway ba kayo dyan sa pwesto o nagliligawan? Sigaw ng isang driver ng jeep. Nakilala si Boyet. Mabilis na mula si Boyet pero yung pagkakataong ito, hindi siya natakot. Binuhat niya yung bilao niya gamit ang isang kamay. At ang isa naman ay ginamit niya para hawakan ng malapit ang pulsuhan ko. Jordan, sumama ka sa akin. Seryosong sabi niya. Hala, saan tayo pupunta? May klase pa ako bukas. Biro ko. Pero hinahayaan ko lang siyang hilahin ako. Basta, hindi tayo makakapag-usap ng matino dito sa terminal. Amoy usok ng krudo yung pag-ibig natin. Kailangang dalahin natin sa mas preskong lugar. Sabi niya, seryoso ngunit may halong tawa sa kanyang mga labi at dinala niya ako sa likod ng terminal. Malapit sa malalawak na palayan kung saan mas tahimik at may mga puno. Doon niya binaba ang bilao at hinarap ako. Ang hangin mula sa bundok ng Sierra Madre ay marahang umiihip. Nagpapadpad ng konting lamig sa aming mga muka. Jordan, panimula niya. Ang boses niya ngayon ay seryoso na talaga. Walang halong tawa. Tindero ng suman lang ako rito sa Siniloan. Ikaw, nag-aaral ka sa universidad. Alam kong malayo yung agwat natin pero nung unang beses kitang nakitang bumili ng suman ko, hindi ko na matanggal yung tingin ko sa'yo. Kaya sinulat ko lahat sa notebook na yan. Kasi torpe ako sa harap mo eh. Tiningnan ko siya. Kitang-kita ko yung katapatan sa mga mata niya. Walang halong biro, walang halong laro. Isang purong pagtatapat mula sa isang tinderong ang tanging yaman ay ang kanyang malagkit na suman at malinis na puso. At ang pagpapatuloy ni Boyet na dahan-dahang kumukuha ng isang pirasong suman sa bilao niya at inabot sa akin. At ngayong alam mo na, gusto kong itanong ng harapan. Jordan, pwede ba kitang ligawan? Pwede bang formal kong ipatikim sa'yo ang pagmamahal ng isang Boyet? Napatitig ako sa suman, tapos sa mukha niya. At ang puso ko parang sumabog sa saya. Pero dahil medyo may pagka-bolero rin ako, ngumiti ako ng nakakaloko.
ligaw agad. Ni hindi mo pa nga ako nililibre ng lomi dun sa bayan. Biro ko. Naku, kahit isang talyasing lomi, ililibre kita ngayon din. Mabilis niyang sagot na ikinatawa naming dalawa. Sabi ng mga matatanda rito sa Laguna, kapag nagluluto ka raw ng suman, kailangan mo bantayan ng apoy. Kapag masyado malakas, masusunog ang ilalim at mag-aamoy ngalirang o amoy sunog ang buong salangan. Pero kapag masyadong mahina, mahihilaw naman ang malagkit. Katulad lang yan ng unang date. Kailangan ay balanse ang emosyon. Huwag masyadong agresibo para hindi mapaso. Pero huwag din namang masyadong mahiyain para hindi maging matabang ang gabi. At para sa unang date namin ni Boyet, hindi kami nagpunta sa mamahaling mall sa Santa Cruz o sa San Pablo. Ang tagpuan namin sa mismong lilihan o gawaan ng suman sa bahay ni na Boyet sa Siniloan. Sabado ng hapon walang pasok sa universidad kaya mayroon akong sapat na oras para kabahan. Suot ko yung aking pinakabagong t-shirt at maong habang may bitbit akong paborito niyang palamig na binili ko pa sa bayan bilang ganti sa mga libreng ice water niya sa akin. Nang makarating ako sa tapat ng bahay nila, agad akong sinalubong ng amoy ng sinusunog na dahon ng saging at kumukulong gata. Ang bahay ni Naboyet ay isang simpleng kubo na may malawak na bakuran sa likod. Doon nakapwesto ang malaking parilya ng mga talyasi. Yung dambuhalang kawali na ginagamit sa pagluluto ng maraming kakanin. Jordan, tuloy ka. Pasok! Bungad ni Boyet. Natawa ko bigla sa itsura niya. Kung sa terminal ay mukha siyang matikas na bokalista, ngayon nakasando lang siya na puti na may mantsa ng ukay-ukay. May nakatali pang panyo sa noo niya para hindi tumulo yung pawis. At may hawak na malaking sandok na gawa sa kahoy na halos kasing haba ng braso ko. Pasensya ka na Jordan. Sabi ko, ililibre kita ng lomi sa bayan. Kaya lang may biglang nag-order ng 500 pirasong suman para sa pista bukas sa Mabitak. Kailangan kong tapusin to. Kamot ulo niyang paumanhin habang pinupunasan yung pawis sa leeg gamit yung bimpo niya. Kaya ano ka ba? Okay lang. At inabot ko sa kanya yung palamig at ang sabi ko pa, eto, uminom ka muna. Mukhang mas masaya nga tong date na may physical labor. Ngumiti si Boyet at uminom. Salamat Jordan. O paano? Dahil nandito ka na rin lang, subukan nating isolve yung calculus mo sa pagbabalot ng suman. Pinuupo ko ni Boyet sa isang maliit na bangkito sa harap ng isang lamesang kahoy na puno ng mga pinutol at pinadaan ng dahon ng saging sa apoy. Ang trabaho ko, punasan ng dahon para malinis bago ilagay ang malagkit. Naupo si Boyet sa tabi ko. Napakalapit niya, kaya naman naramdaman ko yung init ng katawan niya na galing sa pagbabantay sa apoy. Ganito yan Jordan, panimula niya habang kinukuha ang isang dahon. Kailangan banayad lang yung pagpahid ng basahan. Parang paghawak sa puso ng taong mahal mo. Kapag sobrang higpit, mapupunit yung dahon. Tatapon ng malagkit. Tinitigan ko ang kamay niya habang nagpapakita ng demo. Parang napaka-pilosopo naman ng suman mo, Boyet.
biro ko habang sinusubukan kong gayahin yung ginagawa niya. Pero dahil nga lampa ako sa mga gawaing bahay, sa unang hagod ko pa lang, napunit agad yung dahon ng saging. Ay na nga ba yung sinasabi ko? Wika ni Boyet. Bago pa ako makahingi ng paumanhin, biglang lumapit si Boyet sa likod ko. Iniyakap niya ang dalawa niyang braso mula sa likuran ko para hawakan yung aking kamay. Naramdaman ko yung dibdib niya na sumandal sa likod ko. Ang hininga niya ay marahang dumampi sa gilid ng tenga ko. Ang puso ko, Diyos ko, parang sasabog sa sobrang bilis ng tibok. Kung may speedometer lang ang puso ko, lampas na to sa speed limit ng Commonwealth Avenue. Ganito kasi Jordan. Bulong niya na ang boses niya ay naging malalim at seryoso. Dinala ng mga kamay niya ang mga kamay ko. Marahan, banayad, at may tamang indayog. Hayaan mo lang na sumabay yung kamay mo sa galaw ng sa akin. Huwag mong labanan ng dahon. Ah, Boyet, ang init. Total kong sinabi. Hindi ko malaman kung dahil ba sa talyasi o dahil sa posisyon naming dalawa. Alin ang mainit? Ang apoy o yung nararamdaman mo? Feel yung banat niya sabay tawa ng mahina malapit sa tenga ko. Matapos naming maihanda yung mga dahon, sinimulan na yung pagbabalot. Dito ko nakita yung husay ni Boyet. Mabilis, maayos at pulido. Habang nagtatrabaho kami, nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap. Nalaman kong nagtitinda siya ng suman para matulungan yung mga kapatid niya sa pag-aaral. At umaasa siyang balang araw ay makakapagtayo siya ng sarili niyang malaking bilihan ng kakanin sa Laguna. Mas lalo akong humanga sa kanya. Hindi lang siya basta gwapong tindero, may pangarap siya at may paninindigan sa buhay. Nang matapos ang huling batch ng suman, isinalang na namin to sa malaking talyasi para steam. Gabi na at ang paligid ng siniloan ay balot na ng dilim. Maliban sa liwanag na nanggagaling sa nagbabagang kahoy sa ilalim ng kawali. Naupo kaming dalawa sa isang troso sa tapat ng apoy. Pagod pero masaya. Jordan, tawag niya habang nakatitig sa mga baga ng apoy. Salamat kahit ganito lang yung unang date natin, hindi ka nagreklamo. Sira ka ba, Boyet? Ito na nga yung pinakamasayang date na naranasan ko eh. Sagot ko ng tapat. Walang halong arte, tsaka napatunayan kong masarap ka talagang mag-alaga. Wika ko pa. Lumingon si Boyet sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, ang mukha niya ay mukhang anghel na moreno. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Ang distansya namin ay lumiliit bawat segundo. Parang nawawala ng hangin sa paligid. Nararamdaman ko na ang maligamgam niyang hininga. Pinikit ko na ang aking mga mata. Handa na sa aking unang halik. Kaya lang, biglang sumigaw yung nanay ni Boyet mula sa bintana ng kubo. Nangangamoy sunog na dahon. Kaya ito, mabilis kaming napaatras na dalawa. Napatingin si Boyet sa talyasi na
naglalabas na ng maitim na usok. Hala, nasunog! Sigaw ni Boy at sabay takbo bitbit ang balde ng tubig. Napahawak na lang ako sa labi ko habang tumatawa ng malakas sa gitna ng usok at kaguluhan. Ang pag-ibig nga naman parang suman. Kapag masyadong naging mainit ang moment, baka biglang umalboruto ang paligid. Sabi nila, sa bawat matamis na kwento, hindi pwedeng walang konting pait. Parang kapag gumagawa ka ng latik mula sa gata ng niyog, bago mo makuha yung masarap, mabango at kulay tsokolating toppings para sa kakanin, kailangan mo muna itong pakuluan ng matagal hanggang sa maglangis at masunog ang ilang bahagi. Ang proseso ng pagpapakulo, nakakapagod, mainit, at kung hindi mo hahaluin ng maayos, baka mamuo sa maling paraan. Ganon din ang relasyon. Akala ko nung una porket alam na namin ang nararamdaman ng isa't isa, magiging kasing wagas ng kwento ni na Romeo at Juliet ang buhay namin dito sa Siniloan. Pero nagkamali ako. Dahil sa mismong terminal kung saan nagsimula ang lahat, doon din pala lilitaw ang isang malaking pagsubok sa aming malagkit na pagsasama. Isang pagsubok na may pangalan, may tricycle, at may pambihirang kapal ng muka. Martes ng hapon, kakatapos lang ng klase ko at gaya ng dati, nakaupo ako sa paborito kong bench sa terminal ng Siniloan. Naghihintay kay Boyet, pero bago pa man dumating ang pamilyar na boses ng aking paboritong tindero, may isang maingay na modipikadong tambucho ng tricycle ang pumarada sa tapat ko. Mula sa tricycle may bumaba, isang lalaki. Si Gardo. Si Gardo ay isa sa mga sikat na driver ng tricycle sa terminal. Malaki yung katawan, laging naka-muscle shirt na sadyang pinutol ang manggas para ipakita yung kanyang brownie na braso. At may suot na mamahaling sunglasses na kahit madilim na ang kalangitan, dahil sa nagbabadyaring ulan, kilala si Gardo na mayabang at mahilig mag-flex ng kanyang assets sa terminal. Oh, Jordan, bati ni Gardo, sabay sandal sa poste ng waiting shed. Akala mo naman nagsushoot ng music video. Andito ka na naman. Sino na namang hinihintay mo? Yung tinderong ng suma na amoy usok? May hinihintay lang ako, Gardo. Bakit? Walang gana kong sagot habang patuloy na nagbabasa ng notebook ko. Alam mo, Jordan, nagtataka talaga ako sa'yo. At eto, lumapit si Gardo at pilit na umupo sa tabi ko. Dahilan para mapausog ako sa dulo. Pang kolehiyo ka, gwapo, matalino. Bakit ka nagtsatsaga dun sa taong ang tanging alam gawin sa buhay ay magbabad sa gata at dahon ng saging? Kung gusto mo ng seryosong mag-aalaga sa'yo, andito naman ako. May sarili akong tricycle. May prangkisa pa. Hatid sundo kita kahit saan mo gusto. Napakunot ang noo ko. Gardo, pwede ba? Hindi mo naman kailangan laitin si Boyet at saka masaya ako kung anong meron kami. Masaya sa suman? Natatawang sabi ni Gardo na may pagka-arogante. Sabi pa niya, tingnan natin kung hanggang saan naabot yung tamis ng suman nyo kapag hinarap kayo ng realidad. Eksakto naman sa
Pagtatapos ng banat ni Gardo, dumating si Boyet bitbit ang kanyang bilao. Pero bago pa siya makasigaw ng suman, nakita niya kami. Nakita niya si Gardo na nakasandal halos sa balikat ko. At nakita niya yung mukha kong halatang naiirita. Nakita ko yung biglang pagbabago ng mukha ni Boyet. Ang palaging nakangiti niyang mga mata ay biglang sumeryoso. Ibinaba niya yung bilao sa tabi ng bench nang walang kaingay-ingay bago humakbang ng malaki patungo sa amin. "Gardo," tawag ni Boyet. Ang boses niya ay mababa, malamig at may kakaibang bigat na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. "Mukhang maling pwesto yata yung pinagparadaan ng tricycle mo at mukhang maling tao rin yung kinakausap mo." Tumayo si Gardo ng dahan-dahan at pilit na pinapakita na mas malaki yung katawan niya kay Boyet. "Oh, Boyet, andiyan ka na pala. Bakit? May batas ba sa terminal na bawal kausapin mga pasahero? O baka naman natatakot ka lang na mapatunayan kung mas kaya kong bigyan ng magandang ride si Jordan kesa sa'yo?" "Gardo, sumusobra ka na ah." Akmang tatayo ako para mamagitan pero hinawakan ako ni Boyet sa balikat para patigilin. Humakbang si Boyet ng isang beses para magkatapat na talaga yung mukha nila. Ang distansya nila ay parang dalawang lalaking handang mag-upakan sa sabungan. At ang sabi ni Boyet, "Gardo, alam kong driver ka. Pero yung pag-ibig, hindi yan parang tricycle na pwedeng upuan ng kahit sino kapag bakante. Si Jordan, hindi siya pasahero sa buhay ko na pababa lang kapag tapos na yung biyahe. Siya yung dulo ng ruta ko." Napatanga ako sa narinig ko. Si Boyet na madalas ay pabebe at mahiyain kapag kami lang dalawa. Ngayon ay bumabanat ng mga salitang parang galing sa pelikula ni Fernando Po Jr. At ang pagpapatuloy ni Boyet, itinuro niya yung kanyang bilao. "At isa pa, maliit man yung tingin mo sa suman ko, ito yung bumubuhay sa pamilya ko ng marangal. Hindi ko ninanakaw yung prangkisa ko at hindi ko pinagmamayabang yung pagod ng iba. Kaya kung may bala kang agawin si Jordan, subukan mo muna akong daigin sa sipag at katapatan." Natahimik ang ilang mga driver sa paligid na lihim palang nakikinig sa eksena. May ilang nagbubulungan. "Hala, banat ng tindero ng suman, solid." Si Gardo ay tila napahiya. Inayos niya ang kanyang sunglasses na medyo natanggal sa pagkakasabit bago naglakad pabalik sa kanyang tricycle. "Swerte mo ngayon, Boyet. Pero tingnan natin kung mapapakain mo ng suman yung kinabukasan niyan." At eto, pinaharurot niya yung kanyang tricycle paalis at terminal. Nang makaalis si Gardo, bumuntong hininga ng malalim si Boyet. Ang tapang ng pinakita niya kanina ay biglang napalitan ng pamilyar na pagiging mahiyain. Umarap siya sa akin, napakamot sa kanyang batok at hindi makatingin ng diretso. "Jordan, pasensya ka na," bulong niya. "Masyado ba ako naging mayabang?" Selos na selos lang kasi ako nung makita kong napakalapit niya sa'yo eh. Alam ko naman na mas mayaman siya tsaka may tricycle. Hindi ko na siya pinatapos.
Tumayo ako at bago pa makapagsalita ang mga chismosong driver sa paligid, hinawakan ko yung dalawang pisngi ni Boyet at hinila ko siya ng bahagya para tingnan ako. Boyet, makinig ka nga sa akin. Sabi ko nang may malawak ng ngiti. Wala akong pakialam sa tricycle ni Gardo. Kahit may aircon pa yan. Ang gusto ko, yung lalaking nagpapapawis para sa pamilya niya. Yung lalaking gumagawa ng sumang may tsokolate para lang mapasaya ako. At yung lalaking handang tumayo sa harap ng kahit sino para ipaglaban ako. Ikaw lang, Boyet. Walang iba. Isang dambuhalang ngiti ang biglang gumuhit sa mukha ni Boyet. Yung ngiting abot tenga na matagal ko nang hindi nakikita. Talaga, Jordan? Tanong niya na parang batang binigyan ng candy. Oo naman, seryoso ako. Oh, ano na? Saan na yung sinasabi mong suman? At eto, natawa si Boyet ng malakas. Binuhat niya yung bilao at kumuha ng dalawang pinakamalaking suman. Eto, para sa natatanging may-ari ng puso ng tindero ng suman ng sinilawan. Kainin natin habang mainit pa. Habang magkasabay kaming kumakain sa ilalim ng waiting shed, habang ang ulan ay nagsisimula ng pumatak sa aspalto ng siniloan. Alam kong kahit anong bagyo o karibalang dumating, wala nang makapaghihiwalay sa malagkit naming pagmamahalan. Sabi ng mga eksperto sa kakanin dito sa bahay ng siniloan, ang pinakamatinding kalaban ng suman ay hindi ang ulan, hindi ang pusa at hindi rin ang selosong driver ng tricycle. Ang tunay na kalaban ay ang oras. Kapag hinayaan mo lang ang suman na nakatago sa madilim na sulok ng matagal na panahon nang hindi binubuksan, dahan-dahan itong aamagin hanggang sa hindi na pwedeng pakinabangan. Ganon din yung mga salitang nakatago sa puso. Kapag pinatagal mo ang pag-amin sa totoong nararamdaman mo, kapag hinayaan mo lang na mabuhay kayo sa hulaan at pabebeng walang katapusan, baka isang araw magising ka na lang na ang tsismis ay naging amag na panghihinayang. At ako, ayoko nang maghintay pa. Tapos na yung kalkulus ng pag-aalinlangan. Ngayong araw, formal ko nang bubuksan ng pinakamahalagang pambalot sa buhay ko. Linggo ng hapon, ito yung araw na napagkasunduan namin magkita pagkatapos ng pagod ni Boyet sa pista ng Mabitak. Pero sa pagkakataong ito, hindi kami sa terminal magkikita. Sinundo niya ako gamit ang isang hiniram na lumang motorsiklo mula sa pinsan niya. Oh, Jordan, kapit ka ng mahigpit ah. Medyo paahon yung biyahe natin ngayon. Wika ni Boyet na sinisipa ang crank ng motor para umandar. Saan ba talaga tayo pupunta, Boyet? Mukhang pinadala mo na ako sa dulo ng Laguna. Biro ko. Habang sumasakay sa likod niya at dahan-dahang pinupulupot yung mga braso ko sa bewang niya. Naramdaman ko yung matigas at malapad niyang likod. Basta, magtiwala ka lang sa tindero ng suman mo. Sagot niya habang humaharurot kami paakyat sa mga bulubunduking bahagi malapit sa hangganan ng Siniloan at Infanta. Habang umakyat kami ay unting-unting lumalamig ang hangin. Ang tanawin sa gilid ng kalsada ay napakaganda. Mga berdeng puno, malalalim na bangin at malalawak na tanawin ng Laguna de Bay mula sa malayo. At matapos ang halos 30 minutong biyahe, huminto kami sa isang mataas na dulo ng burol kung saan may isang maliit na kubo na
napapaligiran ng ligaw na mga bulaklak. Walang ibang tao, kami lang dalawa, ang motor at ang napakatahimik na kalikasan. Inilatag ni Boyet ang isang pirasong sako sa damuhan para pwedeng maupo. Gaya ng inaasahan, may bitbit na naman siyang maliliit na lalagyan. Kahit kailan talaga, Boyet, hindi ka pwedeng umalis nang walang dalang suman. Tawa ko habang nauupo sa tabi niya. Siyempre naman, ito yung talisman natin eh. Ngiti niya. Kumuha siya ng dalawang suman pero napansin kong nanginginig yung mga daliri niya habang binabalatan to. Mas nanginginig pa kaysa noong hinarap niya si Gardo sa terminal. Boyet, okay ka lang? Bakit parang pinapapawisan ka na malamig dyan? Tanong ko. Hinawakan ko yung kamay niya para patigilin yung pagmamadali. Humarap si Boyet sa akin. Mga mata niya na palaging puno ng tawa at sigla ngayon eh. May kakaibang seryosong emosyon. Huminga siya ng malalim. Binuhat ang kanyang paningin at diretsyong tumitig sa akin. Jordan, kaya kita dinala rito kasi gusto kong formal na bigay sa'yo yung sagot ko sa lahat ng sinulat ko dun sa asul na notebook. Panimula niya. Ang boses niya ay bahagyang may panginginig. Nung una kitang nakita sa terminal, akala ko pangarap ka lang na hindi ko maabot eh. Tindero lang ako, Jordan. Isang kahig, isang tuka. Ang tanging alam ko lang gawin ay magsaing ng malagkit araw-araw. Boyet. Akmang magsasalita ako pero itinaas niya ang kamay niya. Hayaan mo muna ako matapos. Baka kapag huminto ako, mawalan na naman ako ng tabang. Pilit niyang ngiti. Pero napatunayan kong sa likod ng pagiging magkaiba natin, tinanggap mo ako kung ano ako. Hindi mo kinahiya na sumama sa akin sa lilihan. Hindi mo kinahiya na makita ng mga tao sa terminal na kasama yung isang katulad ko. Kaya ngayon, sa harap ng bundok na to at sa harap ng paglubog ng araw, dinala ni Boyet ang kamay ko sa tapat ng dibdib niya. Ramdam na ramdam ko yung napakabilis at napakalakas na tibok ng puso niya. Mas masigla pa sa makina ng motor na sinakyan namin kanina. Jordan, hindi na to ligaw tingin lang ah. Formal ako nagtatapat sa'yo ngayon. Mahal kita, Jordan. Higit pa sa tamis ng bawat sumang na ginagawa ko. Pwede bang, pwede bang maging tayo na? Natahimik ang buong paligid, ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Naghihintay sa isasagot ko. Tinitigan ko ang tinderong ito, ang lalaking nagpabago ng boring kong buhay estudyante. Ang lalaking nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kurso o sa yaman, kundi sa tamis at lagkit ng paninindigan. Ngumiti ako ng malawak. Naramdaman ko ang kaunting luhang nagbabadya sa mga mata ko sa sobrang saya. Boyet, ang dami mo pang sinabi. Bulong ko habang unti-unting inilalapit ang mukha ko sa kanya. Matagal ko na sinagot yan. Doon pa lang sa terminal. Oo, Boyet. Tayo na. Mahal din kita eh. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Boyet. Dahan-dahang ngumiti. May buong pagmamahal niyang inilapit ang kanyang mga labi sa akin. At doon sa tuktok ng bundok na siniloan sa ilalim ng kalangitan, na kulay kahel at lila dahil sa paglubog ng araw, nagtagpo ang aming mga labi sa aming kauna-unahang halik. Isang halik na kasing tamis ng latik, kasing init ng bagong saing, at kasing lagkit ng pangakong walang iwanan.
Malaking pagbabago ang naganap pagkatapos ng hapon na yon sa bundok. Nakapagtapos na ako sa universidad at may maayos na akong trabaho bilang isang data analyst sa bayan. Pero kahit may opisina na ako tuwing 4:00 ng hapon, hindi niyo ako makikita sa harap ng computer. Saan ako nandun? Saan pa? Kundi sa terminal ng Siniloan. Pero hindi na ako naghihintay sa waiting shed habang nag-iinitan. Dahil ngayon, sa mismong tapat ng terminal, may nakatayo ng isang magandang stall na may malaking signboard na neon. Patikim ng suman, ang paboritong kakanin ng bayan. Si Boyet, hindi na siya naglalakad bitbit ng bilao. May sarili na siyang pwesto at may 3 na siyang katulong sa pagbabalot ng suman sa bahay nila. Pero ang ngiti niya, ganun pa rin. Abot mata, singkit at kayang magpatunaw ng puso. "Oh, Sir Jordan, andiyan ka na pala." Pilyong bati sa akin ni Boyet nang pumasok ako sa loob ng stall para tulungan siyang mag-ayos ng mga supot. "Oo naman, baka kasi nakakalimutan ng manager dito na may VIP pass ako sa bawat bagong luto niya." Biro ko, sabay tabi sa kanya sa likod ng counter. Nang wala nang nakatingin na customer, mabilis na humalik si Boyet sa pisngi ko. Dahilan para mamula ako kahit 2 taon na kaming magkasama. Siyempre naman, hindi ko makakalimutan yun. Sa'yo kaya nagsimula yung pinakamagandang recipe ng buhay ko. Bulong niya habang hawak yung kamay ko sa ilalim ng counter. Mahigpit, mainit, at puno ng lagkit ng pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ng isang estudyante at isang tindero ng suman. Natutunan kong ang pag-ibig, hindi kailangan na maging perpekto na parang textbook sa math. Ang kailangan lang ay ang tamang pambalot ng katapatan, ang tamang apoy ng pasensya, at ang pambihirang tamis na ibinibigay nyo para sa isa't isa. At kung sakaling mapadaan kayo rito sa terminal ng Siniloan, Laguna, huwag kayong manghihinayang na lumapit. Sigaw lang kayo, patikim ng suman, at tiyak na may kwento ng pag-ibig na kasamang ihahain sa inyo. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.